Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, kung bakit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah,
Good morning, Jesus. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat mapagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Purihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao ay pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na tumitindi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na tumitindi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. At buhay na buhay ang umaga. Kumusta po ba ang ating gising? Amen. Okay. Ano daw? Perfect daw. Yung iba ang sinasabi, every gising is a blessing. Ngayon, kumusta ang iyong gising? Perfect, sabi ng iba, no? Ano pa po? Masarap ang ating tulog, mga kapatid, ano po?
malamig po ngayon dito sa Metro Manila, mga kapatid. Kaya binabati po namin ang lahat na nanonood ngayon at halina po at ating imbitahan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kasambahay. Ano po? Kasama sa bahay at kasambahay, imbitahan natin. Thank you, Lord. Pero bago po yun, ay mananalangin muna po tayo. Ano po? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, salamat po na kami po ay muling naririto upang ipahayag ang inyong kabutihan, ang inyong salita, ang inyong pong kalwalhatian. Pangunahan niyo po kami ni Minister Boy para po maipahayag namin ng malinaw, ng may buhay at kapangyarihan ng inyong mga salita. Magbigay gabay po ito at maging malaking tulong sa aming spiritual life. Sa lahat pong mga nakikinig, Lord, bagaman iba po ay nag-travel, ingatan nyo rin po, Lord. Lahat pong mga kapatiran ngayon ay maabot po ng mga salita nyo, Panginoon. Salamat po muli, Lord. Pangunahan nyo po kami mula sa simula hanggang sa matapos. Amen. Amen. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, babati muna po tayo, Minister Boy. Kung mayroon po kayong mga nais batiin. Totoo yung sinasabi mo. Masarap lagi ang gising kapag si Jesus ang kapiling. Wow, Kaya bago yan. sama-sama tayo Bago po na. yan. Aha. Papuri sa Kanya palagian. Parangal sa ating Ulitin nga po malilikha, natin. sa ating Diyos na laging handang tulong at walang sawa sa paggawa. Kaya thank you, Lord. Ulit po natin yung motto ninyo for today. At pwede natin, yung pong sinabi nyo, masarap ang gising kapag si Jesus ang kapiling. Ang kapiling. Laging Ayan, kapiling. mga kapatid Kung pag-ibig ang magkaisa sa atin lahat. Amen. Thank you, Lord. So, mga kapatid, yung pong ating mga early birds, nais nating batiin. Ang una ko kasing nakita dito ay mga taga-ibang bansa talaga, no? Of course, si Sister Trinidad, ano? Trinidad Federe. Amen. Ito po, taga Chicago, Illinois ito. At eto, kumusta ka na, Brother Gary Belmonte? No? Kumusta ang vacation sa Cebu? Kumusta na ba? Amen. Thank you, Lord. Blessed, no? Oo. Tapos sila Sister Tess Malabonga Hallelujah. ng ating SPC. Si Sister Relly. Itong Sister Aurelia Pabro, Sister Relly Danganan po ito, no? And of course, ang ating mga from Isabela Outreach, Sister Nanay Linda Derada Balila, ano po, ng Banagaw. Malapit ng outreach dyan. Opo, abangan po natin, Naayos mga lang. kapatid. Ano po? And Sister Jeanette Aquino. Ano po? G. Lumalabas Aquino. po ang dugong Bisaya. Hindi ho maitatanggi yan. Ang aking pong mother is from Marinduque. So, may dugong Bisayang nananalaytay. Amen. At saka Batanggenyo. Kaya pag pinagsama ho ay LA. Okay, so nandiyan rin po ang ating mga kapatid all the way from Cebu City, no? Kasi naroon sila ngayon sa Cebu. Brother Louie and Sister Joy Belmonte. How's your vacation there, mga kapatid? How's Cebu? Okay. Sister Nanay Celi Adun. Okay po. Sister Senny Baez. Magandang umaga po. Masayang panonood. Opo. Ito po, si Sister Oliva de la Cruz. Sister Senny Baez. Wow, basa ni Minister Boyong. Talaga namang liwanag po. Sister Carmela Tiso. Ayun, praise the Lord from ating Mendez. Ano po? Sino pa po ang ating nakikita sa... Sister Linda. Yung laging natatawag sa... Opo. Yung laging nananalo. Sir Linda Javier. Mananalo yan. Happy watching mga kapatid. Ano po? Okay, Sister Tere Orubia. Okay, ng ating QC. Kailan po ba muli tayong darako Minister Ed. sa Thank Bicol? you, Lord. Minister Ed Galletes, Sister Tess, kumusta po dyan sa Mendez? Mas malamig dyan sigurado. Ano po? Sister Okay. Glo Garcia. Prayer Yan. meeting tayo mamaya, Sister Glo. Punta prayer group. Ano po? Punta. Sterling Lucky from Canada. Brother Bonjing, happy watching po sa inyong mag-asawa. Okay, si Nanay Luma ng ating SPC. Apo, Sister Lorna Pehi ng ating Mendez. Thank you, Lord. Sister Carmen Mahia. Ayan, marami pong ini-invite. Okay, bumabati po yan. Binabati rin tayo ng ating mga kapatiran, Minister Boy. Ano po? Lahat pong nanonood. Ngayon po ay naka-online ngayon ay marami-rami na. No? Nasa 81 na po tayo ngayon. But then, bago tayo magpatuloy po ng ating pagbati, ay atin muna pong basahin yung ating
memory verse of the week. Mula po sa Ephesians 5:17, therefore do not be unwise, but understand what the will of God, of the Lord is. Thank you, Lord. Yun naman talaga ang dapat na pamumuhay ng bawat Kristiyano. Kailangang mabuhay tayong matatalino. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para hindi hula-hula ang ating pananalig sa Kanya. At kalooban ni Lord na ang bawat isa ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Amen. At yan po related sa ating mga pag-aaralan. Abangan nyo po mga kapatid. Ano po? Ngayon na sumunod po, ang ating susunod ngayon ay Questions of the Day. Madaldali lang po ito mga kapatid dahil ang ating pong mga katanungan ay Tagalog na Tagalog po ito ha. Okay, punan ang mga patlang. Ito po ang katanungan. Isang katanungan pero may dalawang sagot. So yun na po yun. Isa lang baling katanungan pero dalawang sagot. Ang mga patlang naman ay dapat ding maging patlang. Tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakim sa salapi. Question of the day, punan ang mga patlang. Ang mga patlang naman ay dapat din maging patlang. Tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakim sa salapi. So yun po ha, sagot-sagot na po mga kapatid. Ano po, inuuna natin yung question ano po, para sumagot na po kayo mga kapatid. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ano po? So ngayon po mga kapatid ay ang atin po kasing tatalakayin ngayon mga kapatid ay tungkol po doon sa potter and clay. At alam po natin na ito pong potter and clay ay isa sa lagi nating naririnig, no? Isa lagi natin na pag-aaralan at isa rin po yan sa isa sa nais ko laging naisishare sa mga prayer meetings po. Napaka madali pong maunawaan, hindi lang madaling maunawaan, kundi maraming nakaka-relate ka agad dito sa potter and clay. Ano po? Doon po sa Jeremiah 18 verse 6, ganito po yung nasasaad mga kapatid. O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. So, alam ko po, may mamaya po mayroon po tayong karagdagang pag-aaral dito with Minister Boy. Ano? But then ito po, bibigyan ko lang po ng introduction itong ating lesson for today. So, diyan po sa Jeremiah, or Jeremias, Kabanatang 18, talatang 6. Makikita po natin dyan yung pong potter and clay. Ano po? Ngayon, dito po kasi sa Isaiah 64 verse 8, ESV version po, or English Standard Version, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. We are all the work of your hand. So dito pa lang po mga kapatid, napakasarap po na atin laging isa puso at isa isip na tayong bawat individual ay hawak ng Diyos. Ano po? Most especially tayo po na kanyang mga nilalang, lalo tayo ng mga tumanggap sa Kanya. Mga naniniwala at magtitiwala pa sa Kanyang mga salita. Ano man po ang layunin ng Diyos, ano man ang mga ipinagagawa at ipaggagawa pa sa atin ng ating Diyos, nawa po'y magampanan natin ito ng may katapatan. Hindi lang po may katapatan, kundi magampanan po natin ito ng buong puso. No po? At kung ano po ang mayroon sa atin, di ba? Ang ating buong isip, kalakasan, ang lahat ng mayroon sa atin, mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. But then alam niyo po, ito kasing chapter 18, mas mauunawaan po natin pag nabasa natin yung chapter 17, 18, and 19. No? Sinasuggest ko po, if you have an extra time, please read. Basahin po natin yung mga chapters na aking nabanggit mga kapatid. Kasi nga naman po yung mga Israelites at that time, ano po sila mga naging idol worshiper yan no? Yung pong pagan worship nandoon Yung idolatry, napakalakas po. Yan po ang isang matinding naging kasalanan. At hindi lang kasalanan, naging kasuklam-suklam sa ating Diyos. Ano po? Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya makikita po natin dito na ang isang very encouraging words
Di ba hawak nga tayo ng Diyos? Ngayon, bilang hawak tayo ng Diyos, He has the power, He has the authority, and He has the ability, no, to change our mind, no? Kung minsan po kasi mayroon tayong mga plano, may mga gusto, pero yun nga, pagka tayo ay nag-cooperate doon sa gusto ng Diyos, magagawa niya sa atin ang nais niya eh, no? Kasi nga po bilang hawak tayo ng Diyos, di po ba? Ay kaya niyang muling imolde ang luwad o ang putik. At kumbaga tayo po, sa analogy po para tayong luwad o para tayong putik, di po ba? Na, by the way, yun nga po, naalala ko po kasi doon sa amin sa San Juan, Batangas, one time, bumili po kami ng mga paso. Di ba? Marami diyang mga paso, marami diyang banga. Mayroon po kasi diyang may factory po ng mga palayok, saka mga banga, o yung pong mga paso. Ayun. Madadaanan nyo po yan, part po ng San Juan, Batangas yan, mga kapatid, Pinagbayanan, kung familiar po kayo dyan, madadaanan nyo po yan, At minsan po, nag-stay kami doon. Pinanood ko po yung mismong gumagawa. Sabi kong gano'n, ibang klase pala, Mapapanood nyo rin po sa YouTube if you want, po. So, tinignan ko, sabi ko, Sir, ano po ba yan? Halimbawa po ay reject yan o halimbawa nabasag uli, nadidyan pa. Sabi niya gano'n, hindi po yan masasayang, sabi niya Minister Boy, kasi po pwede pala uli yan na durugin uli tapos parang tinapay, minamasa yung pong clay, yung luwad. Inuulit. Kaya po yung pag binasa natin yung chapter 80 ng Jeremiah, makikita po natin dyan na kung mayroon pong hindi nagustuhan yung pattern doon sa clay, na hindi niya gusto yung shape or let's say nasira, pwede niyang ulitin. And there are times ganun po ang buhay ng mga tao, even we as Christians, na minsan hahantong po tayo doon sa kailangan yung brokenness. Hindi lang durog pulbos nga yung term. At di po ba, kapag ka po kasi gano'n na, let's say, broken in spirit, talaga naman pong wala na tayong magawa, kundi Lord, help me. Kasi kahit tao, wala na rin magawa. Si Lord lang ang may magagawa. Kaya alam niyo po, ang nangyari doon, so balikan ko po yung nagmamanufacture ng paso. Alam niyo, sabi niya, hindi po yan nasasayang, sir. Nandiyan lang, nakatambak po doon sa gilid. Tapos yung pala ay pwede ulitin para gumawa po ng paso. So, yun po, napakaganda na pwede palang mabago uli ang kahihinatnan o ang buhay, ang kinabukasan ng isang tao kung ito ay papaubaya natin sa ating Diyos. Kung kaya napakalaki po ang role natin bilang mga mananampalataya na sabihin natin, Lord, ito po yung buhay ko, hindi ko po kaya kung wala ka. And then the Lord will work. Yung po si Lord ang kikilos talaga. And then pag naroon tayo sa potter's hand, and then He has the capacity, the ability, para gumawa muli ng bagong buhay para sa atin. So, mga kapatid, yun po yung isang nakita ko at hindi ko lang nakita kundi sabi ko, okay, meaning to say, may pag-asa pa pala yan at hindi po nasasayang yung mga putik na o luwad na yan na nasa kamay ng potter. So, sa atin din pong buhay, pwede pa pala na magkaroon po ng panibagong buhay. Kumbaga, meron nga tayong awitin yan naalala ko po yun yung doon po sa may awitin na about sa potter and clay, na standard po yan, You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Okay. Make me and mold me. This is what I pray. So, ganun po nawa. Magkaroon din tayo ng heart, Marami po sa Biblia, like King David, lagi po siyang always asking the Lord, Lord, search my heart. Kung hindi po ito nararapat, nawa po, baguhin niyo po ang puso ko. And the other example po nang nakita ko dito sa Biblia, si Jonah, di ba? Talaga po, di ba, pinapapunta po siya sa Nineveh, and yet, nagsumuway siya, At wala siyang ginawa kundi yun po, siya'y tumakas pupuntang Tarsis. But God is so good. Si Lord pa rin ang gumagawa ng way. Di po ba? At siya nga nagkaroon ng bagyo.
At halos lulubog na po ang barko. Siya ay tinapon sa dagat at siya ay nilulon ng dambuhalang isda. Kasi nung bata pa kami sa children ministry, sabi, ay hindi naman po kinain. Kasi kung kinain, patay. Okay, so the right word po is nilunok or nilulon ng dambuhalang isda. Kasi pagka kinain, patay yun. No? But yun po, yun, salamat sa Panginoon at buhay pa rin po si Jonah. At doon, di ba, nabago ang kanyang perception, ang kanyang pananaw no? Sa buhay. Nagtampo pa nga yan, bakit hindi ginunaw ka agad tong Ninive, no? But then kasi nga, nagsisi sila from the king hanggang po doon sa mga tao. So, pwede po palang mabago sa isang iglap lang. Kaya mga kapatid, yun po introduction pa lang po yun mga kapatid. At atin hong papakinggan mamaya-maya ang talaga naman pong ito yung main course na. Appetizer pa lang po ito mga kapatid. So, abangan po natin, no? At ngayon po ay bago tayo magpatuloy, mga kapatid, atin muna pong batiin yung ating mga kapatiran na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Ano po? Okay, habang hindi pa po natin hindi pa nakasulat yung iba, no? Ito po, mayroon pa po tayong babatiin mga kapatid, ano? Okay, yan, ayan, okay na po. Na-view na. Okay. Thank you, Lord. Yan na po, nakasulat na lahat. Purihin ang ating Diyos. Pero bago po yan, batiin natin to. Sila Sister Temi Bongon and family from Antipolo City. Ano po? Okay, Brother Louis and then, okay, Sister Elena Cancio ng atin pong Panikitarlac. Kumusta po kayong lahat dyan mga kapatid? Sister Vicky, Sister Alice, Sister Neng, lahat pong mga taga Panikitarlac and Kuya po, Nueva Ecija, yan, Kapas, ano po? Happy watching po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Ano po? Okay, Sister Rita Manggao, of course, the Lady in Red ng ating kaibiga. Ayan po, watching din po. Happy watching po sa lahat ng ating kaibiga group. Sister Winnie Culina ng ating Bahay Pangarap. Ano po? Brother Tatay Raymond Tejo, kumusta po dyan sa Mendez? Sa Anuling? Sister Connie Caudilla is watching right now. Happy watching po. Sir Ami Hernandez, Sister Evelyn Amutan. Okay, so Sister Maricel Habir from Katandala po ito, no? From Katandala Outreach. Sister Marisa Oichi from Japan. Kumusta po lahat nating kapatiran dyan sa Japan? Ano po? And aking Sister Kumare, Sister Pritz, Medrano Lilo, Brother Bong, and the whole family. Happy watching po mga kapatid. And eto, ang aking isang ninang nanonood, Sister Berhina Sabanilla. Kumusta po ninang? Happy watching po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Laia Outreach. Okay? At ngayon po, batiin na natin ang ating mga may kaarawan. Thank you, Lord. May birthday po ay Sister Merced Capis, Sister Imelda Golgota, Sister Mila Ciceron, Sister Jessie Mercado, kapatid ni Sir Jam, Sister Jocelyn Ku, Brother Sur Payawal, Sister Linda Pehi, and Sister Zoe Belmonte. And belated happy birthday po kay Sister Richie Banta. And rin po, belated happy birthday po sa aming anak, Sister Andrea Magadja. Belated happy birthday po kahapon. And mayroon pong anniversary, Sister Taling and Brother Berting. Lubugan. Perting po. Perting Lubugan. Lubugan. Ayan. So, happy birthday po and happy anniversary. Anniversary,
happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po and happy Happy anniversary. Enjoy your day po. Thank you, Brother Bong, no? Sa pag-render ng siya po yung sumasayaw, mga kapatid, ano, sa bandang baba. Thank you, Lord. At ang ating pong new song of the week ay composed by Brother Darwin Datu. Melody and arranger po ay Brother Alan Cabral and Sister Jan Yabyabin. At ang ating mga kapatid na, ang title po niya ay In the Midst of the Storm. At ang nag-interpret naman po, mga kapatid, ay atin pong abangan. Every time that I can feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. I was strong and I learned it was you all along. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. In the midst of the storm. O, di po ba, mga kapatid? No? Pwede pa rin tayong umawit sa kabila ng nadiyan po ang nasa gitna tayo ng unos ng buhay. Ano po? At salamat po, C5,
For the meantime, C5 po yan. Pero abangan po natin ang C9. Okay? Darating po mga panahon ay makukompleto itong C9. Abangan po natin kung sino pa yung kasama sa C9. Sa ngayon po, ayan ay C5. Sino? Thank you, Lord. Ngayon po, mga kapatid, ay dito na po tayo sa main dish. Para tayong pagkain, ano? Purihin ang Panginoon ang ating spiritual life, mga kapatid, na kailangan po natin ng mga solid foods. At pakinggan na po natin ngayon si Minister Boy sa pagpapatuloy po ng ating talakayin about potter and clay. Amen. Salamat sa mga nag-love offering na mga kapatiran natin, mga putik, luwad na nailagay sa kamay ng ating Panginoon, hinugisan para maging mahalagang gamit. Nagkaroon ng halaga, kakaiba. At basahin ko po sa Jeremiah 18:1-6. Binasa kanina ni Minister Andy yung verse 6, pero bubuuin ko na. Mula sa verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Mga kapatid, ang mensaheng padala ng ating Panginoon sa pinagpalang araw na ito. Salamat po aming Ama sa blessing, sa biyaya ng iyong mga salita. Magipong kapakinabangan sa aming lahat ang gawain. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. So, ako'y nakapasok na rin sa nakapasok na ba kayo sa gawaan ng mga palayok? Ako'y nakarating na sa gawaan ng mga palayok, mga paso, mga iba-ibang ceramic. Pero hindi katulad ni Propeta Jeremiah, hindi ko dinatnan yung manggagawa. Hindi ko dinatnan yung magpapalayok, kaya wala akong alam sa gawaan. Pero anyway, na-share na naman ni Brother Andy sa inyo kung paano ginagawa yan. Ang mahalaga, ang nakita ko dyan, pagka ikaw ay nasa lugar na ng tagpuan ninyo ng Diyos, mabilis at napakalinaw ng kapahayagan na darating. Amen? Nagpunta si Propeta Jeremiah doon sa gawaan ng palayok. At kaagad-agad, hindi pa man nagsasalita si Yahweh, nakita niya na kung ano ang ibig iparating. Ang sabi sa verse 4, nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Eksakto yun ang ibig iparating ni Yahweh. Kaya ang sabi niya sa verse 6, sabi ng Diyos, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo, tayo, hindi lang ang bayang Israel, kundi ang lahat ng tao na kanyang nilikha, kayo ay nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. So, merong kakayahan kung paano na ang magpapalayok ay may kakayahang iwan. Kung may depekto man yung kanyang ginagawa si Sidlan, hayaan niyang may depekto, o kaya naman ay masahin niyang uli at hugisan ng panibago. Nasa kanya kakayahan. Gayon din naman ang buhay ng bawat tao. Nasa kamay tayo ng Diyos. Amen? Pwede tayong ipahamak ni Lord. Pwede tayong wasakin. Pero napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Bakit nililiwanag ni Lord yan? Kasi ang Diyos ay hapis na hapis ang puso sa ginagawa ng tao sa Kanya. Sa kabila ng pagtingin, napakaganda, pagmamahal, paglingap na inuukol ng Diyos sa Kanyang bayan. Pero ang sabi nga niya sa Jeremiah 2:11, meron bang bansa, kasi sinabi ni Minister Andy yung tungkol sa idolatry, meron bang bansa na nagpalit ng kanyang Diyos?
Kahit na yung kanyang mga Diyos ay hindi totoo. Pero ako, ipinagpalit ako ng aking bayan sa mga Diyos ang walang kabuluhan. Ako na nagbigay sa kanila ng karangalan, pinagpalit ako ng aking bayan sa mga Diyos ang wala namang maitutulong sa kanila. Kaya ang sabi ng Diyos, dalawa ang kasalanan sa akin ng aking bayan. Tinalikdan nila ako. Ako na bukal ng buhay. Ako na bukal ng buhay. Ulit-ulitin mo yun sa iyong sarili na ang Diyos lamang ang bukal ng buhay. Pero tinalikdan ng tao. At ang ikalawang kasalanan, at humukay sila ng balon, mga balong wala namang ilalabas na tubig. Walang kabuluhan. Ba't gagawin mo yan sa buhay mo? Salamat na lamang at ngayon mayroong kumpletong Bible, tayo'y natututo. Dahil ilagay tayo sa tama. Pagka binasa niyo yung Jeremiah 10, ang dinodiyos ng maraming tao, mga pinutol na punong kahoy, yung kabila, ginawang panggatong. Yung kaputol, hinugusan ng dalubhasang kamay, inukitan. At nung maukitan na, binihisan. At nung mabihisan na, ipinako para hindi matumba, para hindi mabuwal. Grabe. Pagka ililipat, bubuhatin. Para raw mga panakot sa ibon. Nakakita na kayo ng panakot sa ibon? Yung mga scarecrow, para mga panakot sa ibon. Huwag kayong matakot sa mga yan. Sabi ng Jeremiah 10, 5 yata yan. Huwag kayong matakot. Walang masamang magagawa sa inyo yan. At ang isang malaking katotohanan, wala ring kabutihang maidudulot sa buhay niya. Wala kabuluhan. Tako, mga kapatid, kaya hapis, hindi ko na sasabihin galit, kundi hapis na hapis ang puso ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Pero may pag-asa, lagi. Sabi ni, kung merong Jeremiah 18:11, ang sabi ng Jeremiah 18:11, ako ay meron ng takdang parusa para sa aking bayan. Nakahanda na lahat. Nag-aantay na lang ng tamang panahon. Pero, niliwanag ni Lord sa 7 and 8 ng Jeremiah 18, kung ako man ay nakapangusap nang ipaparusa ko sa aking bayan na sila ay aking bubunutin at wawasakin, mababago ang aking isipan kapag sila'y tumalikod at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? So kay Lord talagang laging may second chance, di ba? Pwede kasing, sabi nga ng Jeremiah, ng 2 Chronicle 7:13, pwede kong ipinid ang langit para hindi umulan. Pwede ako magpadala ng balang, marami, para salantain ang inyong mga kabuhayan. Pwede ako magpadala ng katakot-takot na salot. Pero hindi ko ginagawa yan. Sa sandaling ang aking bayan ay hanapin ako, manalangin, magbalik loob, magpakumbaba, akin silang diringgin, patatawarin, at ibabalik ko sa kanilang bayan ang kasaganaan at kapayapaan. Alam na alam natin yon. Pero nawa tumimo ng malalim sa ating mga puso't isipan na bagamat kaya ni Lord ang lahat ng bagay na ikapapahamak ko, hindi niya ginagawa yan. Nag-aantay lamang siya na ang tao ay magsisi, magbalik loob. Tandaan natin, sa mapagpakumbabang puso at nagsisisi, ang Diyos ay sumasama. Ibinabalik ng Diyos ang ating tiwala at pag-asa. Amen? Yang kahit na yung ulan, maulan ngayon. Pagka binasa mo yung, nalimutan ko kung anong talata, pagka binasa mo yung aklat ni Job sa Job 32 yata yan. Pati ulan, yung ulan na ipinadadala ni Yahweh, pwedeng maging pagpapala, pwede ring maging parusa. Grabe. Kaya kapag kay madikit kay Lord, lahat ng bagay sa iyong buhay, blessing yan. Every gising is a blessing. Sabi nga ni Brother Andy kanina, ang sarap ng buhay kapag ang Diyos ay kapiling. Huwag kang lalayo sa Diyos kailanman. Amen? Tatandaan mo, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa nasa kanyang mga kamay. Amen? At mabait.
Sabi nga ng lagi nating yung ang tawag dito, yung naging life verse ng mga senior na huwag kayong matakot, na alisin ang lahat ng pangamba. Iingatan ko kayo hanggang sa kayo'y tumanda, hanggang sa kayo'y pumuti ang buhok. Ako ang lumikha sa inyo. Tandaan mo yung salita na yon. Ako ang lumikha sa inyo. Kaya tungkulin ko kayo'y iligtas at laging kalingain. Ako, masyado kong inaangkin na inako ng Diyos ang pangangalaga sa akin. Kaya hindi man maalis ang lahat ng takot sa buhay mo. Ang laking comfort niyan, mga kapatid, na inaako ng Diyos ang pangangalaga sa iyo. Hindi lamang sa iyo, kundi ba sa buong pamilya mo. Nako, nawa maintindihan natin yan. Ang ating Diyos ay nagpakilala sa atin ngayon sa ating talata bilang ating magpapalayok. The Father, the Sovereign Lord, mapagtitiwalaan, masasandigan. Madaling kilalanin si Lord bilang ating tatay, mabait, mapagkalinga, lahat ng pangangailangan, supplied. Pwedeng angkinin mo na si Lord ang iyong mabuting pastol, pero mas magandang lawak-lawak mo pagkakilala sa Kanya na siya ang may control sa lahat sa buhay mo. Still, ang Diyos ang hari. Siya ang namumuno, namamahala, at ibig na ibig niya na siya ang susundin mo. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? At tandaan natin, mabait si Lord, malambing, maamo, mapagpasensya, at yung kanyang pag-ibig sa atin nananatili yan. Walang sawa yung kanyang katapatan, nananatili yan. Pero tatandaan mo, ang Diyos ay makatarungan. Makatarungan at banal. Hindi palalampasin ng Diyos ang ating mga kasalanan. He is sovereign. Alam niya lahat ng ginagawa mo at alam niya kung paano iaayos ka. Magpatianod ka. Pasakop ka sa Diyos. Tandaan natin, dalawang bagay ang idiin mo sa iyong isipan. That God is in full control. Walang anumang bagay na nagaganap sa iyong buhay na hindi niya alam. Minsan, napakatigas lang ng ulo ng tao. Kapag ka ang clay, habang malambot, kamay pa ng Diyos ang gamit. Hinuhubog tayo. Pero kapag ka tumigas na ang clay, ang gamit niyan, martilyo at sinsil, medyo masakit yan, mga kapatid. Ayokong martilyuhin ako. Hayaan mo na ang kamay ng Diyos ang humubog sa iyo. Madadama mo yung kanyang pagmamahal. Mahal na mahal tayo ni Lord, kaya marapat lamang na tayo lubos na magtiwala sa Kanya. Matuwid at banal ang ating Panginoon. Yung kanyang katapatan, maasahan. Ang awit 103, verse 8 hanggang 14, ang sabi ng awit 103, 8 hanggang 14, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. At kung siya'y magparusa, hindi katumbas ng ating mga pagsuway. Kung siya'y magparusa, hindi katumbas ng ating mga pagsuway. Kay ganda ng kalooban at napakabuting Diyos, napakabait. At manatili tayo sa kanyang kalinga. Kaya ligtas na ligtas tayo, lahat ng mga nagtitiwala kay Lord. Kasi wala naman tayong alam. Ang Jeremiah 10:23 ay nagpahayag, sabi ni Propeta Jeremiah, nalalaman ko po, Yahweh, na walang sino mang tao ang may hawak ng kanyang sariling buhay o kaya'y nakaalam na kanyang sasapitin. Pero ang isang malinaw na katotohanan, ang Diyos, wala pa man ang bukas, ando na siya. Ang sarap asahan, mga kapatid. Amen? Kaya ako, hindi ba nabanggit ko nung nangangaral kami dalawa ni Brother Elmer dito? Titiisin ko kung ano man ang galit ni Yahweh. Kasi totoo naman makasalanan tayo. Di hayaan mo kung ano hatol niya, hayaan mo siya magtanggol sa'yo. Totoong hukom si Lord. Hahatulan ka. Pero siya rin na magtatanggol sa'yo. Siya ang maglalagay sa kaliwanagan.
para ikay maliwanagan at muli i-restore niya ang iyong karangalan. Saan ka man nalugmok kahit na gaano kasama ang iyong kinalagyan. Amen? Alam mo yung binasa ni Brother Andy kanina na Isaiah 64 verse 8, nire-recommenda ko na basa-basahin yung muli mamaya. Na sa Tagalog ganito ang nakasulat doon. Gayon man, O Yahweh, nalalaman namin na ikaw ang aming Ama. Kami parang luwad, para kaming mga putik. At ikaw ang maming magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala nang iba pa. Ulit-ulitin yung basahin niyan. Ang sabi ng Jeremiah 32, verse 27, ako si Yahweh, ako ang lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ibig sabihin, anumang sira mo, kayang i-restore, kayang i-repair ng Diyos. At tatandaan mo, hindi humihinto. Sabi ng Panginoong Hesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Alam niyo ba kung ano ang propesyon ng Panginoong Hesus? Basahin niyo yung Mark 6:3. Ang Panginoong Hesus ang pumalit kay San Jose bilang karpintero. Pero ang masteral ng Panginoong Hesus hindi mahusay sa paggawa ng mga kabinet, ng mga furniture, kundi ang kahusayan ng Panginoong Hesus magbuo ng buhay. Praise the Lord. Mga sira-sirang buhay, kaya niyang iayos. Hindi lamang ang buhay na personal, kundi kahit na ang iyong pamilya. Ang sarap asahan. Ako ang lumikha sa lahat ng tao. Siya ang ating inventor. Siya ang nakakaalam kung paano tayong isasaayos. Huwag kang lumayo sa Kanya. Amen. Sabi ng John 10, 27-30, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, sabi ng Panginoong Hesus, at nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa akin sa kanila ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Sabi ng John 6:39, yan ang dahilan, sabi ng Panginoong Hesus, kaya ako bumaba mula sa langit upang ingatan ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at wag mawala ni isa. Alaalaga tayo ni Lord. Yan ang dahilan kung bakit ako bumaba mula sa langit upang ingatan ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at walang mawala kahit na isa. At bibigyan ko sila ng buhay sa katapusan ng sanlibutan. Si Lord Jesus ang ating sovereign Lord. Iisa ang Ama at ang Anak. Ating Ama ang ating magpapalayok. Jesus, our Father. Amen. Our Lord. Our Father. Maraming dumadalangin kay Jesus. Hindi naman iisa lang naman ang Diyos. Ama, Anak at Banal na Espiritu. Saan man nandun ang Banal na Espiritu, lagi mo maaalala ang Ama. Pagka nabanggit ang pangalan ng Ama, pasok ka agad sa iyong isipan at puso si Jesus. Saan man nandun si Jesus, Espiritu niya ang kumikilos. Kapag kay Kristiyano, nasa sayo ang Espiritu ng Diyos na may kakayahang lumikha, humugis, at magsaayos ng iyong buhay. Amen? Kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, wala sa Kanya si Kristo. Ganun lang kaliwanag yon. Yun lang ang mga equation nun, mga kapatid. Kaya, ibig na ibig ng Diyos na tayo ay tulungan. Yan ang isang katotohanan. E di hayaan mo siyang tumulong.
Ibig na ibig ka niyang tulungan. Di patulong ka. Minsan, pagkatigas-tigas ng ulo ng mga tao, lahat ng mga nasain mo, ipabaya mo sa Kanya. Sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng bagay, lahat ng iyong plano. Plano ka ng plano, pero ang hindi mo alam, si Lord lang ang nagbibigay ng tagumpay. Ba't hindi mo iasa sa Kanya ang lahat? Mabait si Lord at pinapaalam sa atin ng mga katotohanan ito. Akala ng tao, lahat ng kilos niya, lahat ng balakin, tama. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam ng motibo ng ating mga puso, mga kapatid. Kaya salamat. Matutuwa tayo na hanapin ang kaligayahan ay sa Diyos. Pagka natuto ka magpakiligaya sa Diyos, walang magpapalungkot sa iyo. Ang kaligayahan talagang dadaloy sa iyong buhay. Amen? Kahit ano pa nararanasan mo, kahit ano pa ang nangyayari, tuloy-tuloy sa paggawa yan. Siya na nagsimula ng mabuting bagay. Wala naman tayong alam sa ganitong gawain nung araw. Pero inilagay niya tayo rito. Di hayaan mo siya, magpatianod ka lang. Sumuko ka lang. Amen? Sa mundo, kapag ka nakasuko, parang talunan. Pero kay Lord, yan ang gustong-gusto niyang buhay. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Kasama tayo, partner tayo ni Lord. Lahat ng umiibig sa Kanya, yung mga naturuang umibig sa Kanya, tayo na mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Ang clay, putik nga Sa version ni Brother Andy, sa aking version, luwad. Hindi ganong maintindihan yung luwad. Mas alam natin yung putik. Ay ano ba ang putik? Mabuti nga ngayon, mayroong mga laruan yung mga bata na clay, na iba-ibang kulay. Nakakatuwa. Pero ang talagang clay, wala kang makikitang ganda dyan. Kulay itim, putik. Pero kapag kayan, ano yan, mumurahin lang yan. Pagka yan nailagay sa kamay ng pattern ng isang magpapalayok, dalubhasa, gaganda yan. Magagawa yang isang mamahaling gamit, isang sisidlang hahangaan, isang gamit na may halaga, may kabuluhan. Amen? Magkakaroon ng tunay na transformation. O hindi ba ganyan ang lahat ng nangyari sa ating buhay? Sabi nga ni San Pablo, ako, sabi niya, katulad lamang ako ng isang sisidlan. Para lamang akong isang palayok. Upang maipakita na ang kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Katulad tayo ng palayok, pero ang nakasilid sa atin ngayon, mga kapatid, grabe, kahit saan ka magpunta, nagigit tayong pagpapala. Yan ang katotohanan yan. Dati tayong mga walang sinabi, walang anumang ganda, walang anumang gamit, walang kabuluhan, pero nang mailagay tayo sa kamay ng Diyos, nilagay tayo ng ating Diyos kay Kristo, tayo ngayon ay sinamahan ng Kanyang Espiritu. At saan ka man makarating, welcome na welcome at nagiging pagpapala sa marami. Amen? So, ang Diyos, patuloy tayong hinuhubog, hinuhugisan, para tayo maiyakma doon sa Kanyang layunin at kalooban. Kung nagkasala man ang ating mga ninuno nung araw na nagpakalayo-layo sa Kanyang pattern, tayo ngayon, suko lang. Sabi nga rin sa binasa ni Brother Andy sa English ay, we all are the works of His hand. Siya ang lumikha sa atin at wala nang iba pa. Tayong lahat, tagumpay si Lord. Nang malikhaan niya ang lahat ng bagay, tuwang-tuwa ang Diyos, nalugod siya. Lahat ay maganda, lahat ay mabuti, kasama ang tao. Tagumpay si Lord. Yan ay magbibigay sa iyo ng kakaibang tiwala. Magkakaroon ka ng mataas na confidence na nagtagumpay si Lord, huwag mong kawawain ang iyong sarili. Patuloy na gumagawa si Lord. Kung ano man ang nakikita mong diferensya, sabi nga ng Romans 9:21, sino ka o tao para magreklamo sa iyong manlilikha na bakit mo ako ginawang ganito? Minsan ilong lang. Bakit ganito ilong ko? Bakit ang tenga ko malaki? Bakit ako pandak? Lahat na lang inireklamo. Pero tandaan mo, ang Diyos natin ay Diyos na ganap. Hindi marunong magkamali.
hindi marunong magkamali. Lahat ng ginagawa ni Lord, tama. Amen. Sarap. Tandaan natin, we are His masterpiece. Tayo mga obra maestra. Nilikha tayong kawangis at kalarawan niya. We are God's workmanship in Christ Jesus to do good work. Yan talaga original. Ang sabi ni Hari Solomon, isa lang ang alam ko, ang tao ay nilikha ng Diyos para sa kabutihan. Kaya lamang, sinira ng tao ang pagkalikha sa Kanya. Pero ngayon, sa panahon ng Panginoong Yesus, unti-unti, nire-restore niya ang lahat. Tayo nilikha ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Kaya lahat ng ating ginagawa ngayon, we do all things for Jesus, with Jesus. Amen? Hindi na tayo gumagawa para sa sarili lamang. Kung gumagawa naman tayo ngayon, ay para lahat ay sa ikararangal ng Diyos. Tandaan natin, lahat sa buhay natin ay gamit ng Diyos para tayo pagandahin, iayos ang buhay. Lahat ng gamit. Amen? Walang bagay na sa ating buhay na basta dumikit ka lang kay Lord. Walang bagay na nagaganap sa ating buhay na ikasasama mo o ikasisira. Ang lahat ay para tayo hubugin, isaayos, muling lilukin. Minamasa tayong ni Lord. Kung dumadating man ang mga pagsubok, minamasa tayong muli ni Lord. Pero malambot yan. Katulad ng nabanggit ko kanina, ayoko na ako'y martilyuhin at gamitan ng sinsil. Kaya pinalalambot ko rin ang aking puso. Kaya sabi ng Job 22, pasakop kayo sa Diyos, pahinuhod. Pahinuhod, makipagkasundo ka sa Diyos. Kapag ka ginawa mo yan, ano lang, lambot-lambot ang puso. Huwag mo patigasin ang iyong puso. Lambot puso lang. Kapag matigas, ang hirap isaayos. Pero kapag ka malambot ang puso, isinuko mo kay Lord ang iyong buhay. Buhay mo ay gaganda, makakaranas ka ng buhay na sagana, at magiging higit na maginhawa. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, no? Mga kapatid, ha? Okay. So, kayo po ba'y nabusog? Hindi lang nabusog, busog na busog, no? Busog-lusog. Glory to God, ano po? At abangan nyo po, may kanina appetizer and main dish, and then meron pa po yung dessert, no? And then bago tayo dumako sa dessert, meron po tayong mga kapatiran na nag-comment po, no? At meron pa rin pong kapatiran tayong nagdaraos ng kanyang birthday today. Siya po ay si Brother Don Rogelio Diones Pante. Kung hindi po ako nagkakamali, kapatid ito ni Kuya Raul. No, si Brother Rogelio, Don Rogelio. Talaga palang mga pangalan nila may Don. Don Raul, Don Rogelio Diones Pante. So, happy birthday po, Brother Don Rogelio Diones Pante. Nandiyan po siya. Working siya niya sa ating, sa townhouse. And, nagpapabati po siya nga, birthday niya daw today. And, nag-chat po, no? And, si Sister Zoe Belmonte po, bukas pa po pala ang birthday. Na-excite po ang kanyang tatay na si Brother Gary, no? Bukas pa daw po. So, in advance, binati na rin natin in advance, no? Okay na si Brother Gary from Cebu. Namasyal sila sa Cebu at may mga experiences. Alam natin na God is in full control. Okay, so ngayon mga kapatid, ay napakarami na rin pong sumagot, no? Nadiyan po yung ating sagot. But then bago po yon, may mga reminders po tayo for October Family Affair. On October 23, ito po yung ating main celebration. But there will be the activities for those coming in on October 22. No entrance fee on October 22. Ito po, i-clarify natin. No entrance fee on October 22. But if you will avail their food, there will be ample fees to pay. So please indicate kasi need nila, ipiprepare na po nila yung mga kapatid. Then, for entrance fee on October 23. This is yung pong main celebration natin, main day na celebration. October 23, 350.
inclusive of the following. Pack lunch, kindly indicate kung veggies or meat. Ito po yung 350 and then one day po na ako meron po kasi po ang isa veggies, ang isa po kung mahilig kayo po sa meat. So please indicate po kapag ka po nagpa-register na kayo kay Brother Butch, si Sister Ria, at kung sino man pong worker na naka-assign sa atin, paki-indicate nyo po kung ano pong gustong kainin ay veggies or meat. 350 po yon. And then, meron pong one day swimming can be used on October 22 or 23. Ito po. Ngayon pong 550, inclusive of the following. Managed buffet, one day swimming can be used on October 22 and 23 also. Okay. One day lang po yun, ha. Mayroon po yung, ano po yan. It's either kung magsuswimming po kayo ng 22 or 23. Isang beses lang po yun, mga kapatid. Okay? Thank you, Lord. At ngayon po ay sa ating mga sagot. Ang ating po munang tanong, ang mga patlang naman ay dapat ding maging patlang, tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakim sa salapi. Ang tama pong sagot, sa una ay tagapaglingkod, ang pangalawa pong patlang ay kagalang-galang. Yan po mga kapatid, ha? At pagkatas po ang, mamaya po ating bubunutin kung sino po ang pinagpala ng Panginoon, ano po. Ating pong Bible reading, ano po, daily Bible reading assignment, nasa date, ano na po tayo mga kapatid, 260. Okay, malapit na po matapos ang ating isang taon na pagbabasa, ano po. Ay, talaga naman. Yan po sa Jeremiah chapters 5 and 6. 1 Timothy chapter 3 verses 8 hanggang 16 and chapter 4. Ulitin ko po ha, Jeremiah chapters 5 and 6. And then 1 Timothy chapter 3 verses 18 to 16 and verse 8 to 16. And then chapter 4 po ng 1 Timothy. At paki-screenshot nyo na po mga kapatid. Ang aga natin nakabunot. Ito po. Ito na mga kapatid. Talagang kahit ruleta, kahit wheel of blessing, kahit bunutan, wala tayong magagawa mga kapatid. Okay. Si Sister Ami Hernandez. Congratulations po again. Sister Ami, marami na po kayong regalo dito mga kapatiran natin. From Kalawan Outreach po ito. Okay. Dadalhin na po yan ni Pastor Rafi and Brother Bong. Oh, si Minister Boy pala. Okay, Minister Boy and Brother Bong. Oh, thank you. Ayan na po ha. Talagang na-assign natin mga kapatid. Oo nga, no? Napapansin nyo ba? Si Lord talaga pumipili niyan eh. Noong isang araw nga, si Minister Arnold, Sister Lisa nabunot niya eh. Di po ba? So, wala pong yun, ha? Talagang si Lord ang pumipili. May sasabihin natin, oh. Si Lord po. Okay, so mga kapatid sa Panginoon, tulad ng aming nasambit kanina, ay bago tayo magwakas sa yung atin pong dessert, alam nyo, ang isang nakita ko doon sa senior po ni Minister Boy, nakaka-amaze na sa bawat ginagawa pong mga ceramics, yung mga paso, mga banga, ang mapapansin nyo na, alam nyo kung ano, iba-iba ng sizes. May malaki, may maliit. Diba? Tingnan nyo, mayroon pong doon, may makintab, no? Mayroon pong wrap lang. Iba-iba talaga sila ng design, ng hugis. At iba-iba rin po ng ng gamit. Di ba mga kapatid? So, isang nakita po natin doon na iba-iba talaga tayo ng function sa body of Christ. No? Ano ba ngayon ang iyong gift? Ano ba ang talent mo for the glory of our Lord Jesus Christ? Mahalaga po yon. So alamin natin yon. Kasi minsan nangyayari, uy, ba't ako ganito, ba't ako ganyan? Hindi yan ang design sa'yo ng Diyos. So be happy for that. At paggamit tayo for His glory, mga kapatid.
And assuming po na nagkamali, nagkasala, di ba? Nawasak nga, nasira nga eh, broken nga eh. Lagi pong may second chance. No? So thank you Lord at yun po, salamat sa ating Diyos at tayo po ay nagkasama-sama today at salamat po sa ating pag-antabay mga kapatid. Ito mayroon pang humahabol. May nanonood po na ating mga kapatiran from Bicol Outreach. Ano? Happy watching po dyan mga kapatid. Mayroong mga nanonood po dyan sa Binanuhan, no? Huban, Sorsogon. And then, sila, ano po yan, sila Sister Tagahuban, Banwahan, kamag-anak nila Sister Tere, mga kapatid. Marami po sila dyan sa Binanuhan, no? Ano po, sa Sorsogon, Huban, Sorsogon. And also, Sister Esther, nadyan pa po ba kayo ngayon sa Bohol? Ay, Bicol, I mean. Oh, Bicol. At saka po Bohol. Letter B, mga kapatid. Namimiss yung Bohol. Brother Boy, no? Namimiss yung Bohol. Lagi kong nasasambit yun, ano? Oh, kumusta na po kayo dyan, mga taga-Bohol? Sister Kumaring Jamie. Okay, mga kapatid, waiting na rin sila dyan. Si Sister Esther po, Kalingasan, ay nasa Naga City. Nadaanan namin siya nung nagpunta kami sa Bicol, mga kapatid. Okay? So, mayroon pa po bang hahabol? Mukhang wala na. Minister Boy, ano po? Okay. Yan po. Sir Menchi De Leon, kumusta na po? Pagaling po kayo. Magpalakas. Thank you, Lord. So far, yun na po mga kapatid ang ating mga kapatiran na nakasama natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masaya po dito kami sa center. Purihin ang ating Panginoon. So ngayon po ay magkaroon na tayo ng closing prayer na, Minister Boy. Busog na tayo. Sige, pasalamat tayo kay Lord sa biyaya na ating tinanggap. Aming Ama, salamat po at andyan ka. At hindi lamang andyan, kundi ang dali mo pong lapitan. Bago pa man kami humingi, alam mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya Lord, sa araw na ito, patnubay mo, pagsama, sapat, Panginoon. Salamat po, makapagpatuloy kami na sumusunod sa lahat ng iniutos mo, O Lord. Hindi man po namin kaya, pero salamat po sa kakayahan pinagkakaloob ng Espiritu. Sa kalakas ng kaloob ni Kristo, O Lord. Purihin ka lahat ng gawain, pagpalain mo po lahat ng prayer meeting, at ganun din po ang mga lumakad papunta sa mga outreach. Ang bait mo po, Lord, na kami po na mga dating walang halaga ay binigyan mo ng malaking karangalan, O Lord, na nagagamit sa napakabanal na gawain mo. Ganon din po sa ere, lahat po ng member, lahat ng nakapanood at nakapakinig, pagpalain mo po hindi lamang ang personal naming buhay, kundi buong pamilya namin. Purihin ka at dakilain aming Ama. In Jesus' name. Amen. Oh, bye-bye po mga kapatid. God bless us all. 2 Timothy 2:2.